ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong mahiling mag-alaga ng hayop. May mga hindi mahilig dahil ayaw o hindi pwede. May mga mahilig sa alagang may lahi, ang iba ay mas gusto ang lokal. Ikaw kabarangay, nagkagusto ka na ba o may nagustuhan ka ng tao na mahilig sa alagang hayop? Kaso, hindi naman kayo pwede. Dear Papa Dudut, ako po si Lexter, 27 years old. Pero ang kwento ko po ay nangyari noong 24 years old ako. Taga Mandaluyong po ako, may trabaho na po sa isang kumpanya sa Makati. Binata pa po ako. Wala din pong girlfriend o nililigawan noong panahon na yon. Hindi ko din po alam noon kung bakit, kung busy ba ako sa trabaho o masaya na ako sa company ng aso kong si Tiffany. Isa po siyang golden retriever, Papa Dudu. Mahilig po ako sa aso pero paisa-isa lang po ang pag-aalaga ko kasi hindi ko din po kaya pag marami. Nag-aalaga lang ako uli pag nawawala na ang mga fur babies ko. Kaya po si Tiffany ay pangatlong aso ko pa lamang. Nasa bahay lang po si Tiffany at hindi po nakakulong sa cage at lalong hindi po nakatali. Naturuan ko naman po siya kung saan niya gagawin ang mga pagbabawas niya. Papakainin ko po siya bago umalis sa umaga at papakainin ko uli pag uwi ko sa gabi. Meron po akong best friend, kababata ko po siya kaya masasabi kong sobrang close namin. Ang kinakainis ko lang po sa kanya ay masyado siyang alaskador. Siya po si Leonard, mas bata sa akin ng 1 taon. 23 years old lamang siya noon. Gaya ko ay mahilig din sa aso si Leonard at gaya ko ay paisa-isa lang din siyang mag-alaga. May trabaho din po siya at binata din po. Ang alaga po ni Leonard ay isang babaeng chihuahua. Pinangalanan niya naman na Stephanie para daw malapit sa Tiffany. Nakakatawa po kasi parang baliktad kami ng choice ni Leonard. Siya po ang mas malakas, ang personality ay maliit na aso ang alaga at ako na medyo tahimik at mahiyain ay malaking aso ang alaga. Bukod po sa matagal na nga po kaming magkaibigan ay pareho po kaming dog lover, Papa Dudut. Lalaki na nila, no? Sino? Ano ka ba? E di ang mga aso natin. Yung aso mo, golden retriever. Natural malaki yan. Nagsisimula ka na naman eh. Si Stephanie din naman lumaki na. Ang hirap sagutin yan. Chihuahua lang si Stephanie. Ano ka ba? Kumpara nung una mo siyang makuha, hindi pa naman siya ganyang kalaki. So lumaki na siya. Sige na, lumaki na kung lumaki. Ang lakas na din siguro kumain ni Stephanie, no? Kumpara kay Tiffany, hindi ganun kalakas. Napaka-alaskador mo naman eh. Natural, kakapiraso si Stephanie kumpara kay Tiffany na big girl. Kung big girl si Tiffany mo, pues si Stephanie ko, petite. Nakakatawa din tayo, no? Oo, kakatawa lang natin eh. Hindi yun. Ibig kong sabihin sa mga choices. Ako gusto ko malaking aso. Ikaw naman pagkaliit-liit. Alam mo, ngayon ko lang napansin yan. Ang choices natin? Hindi. Na malaki pala ang aso mo kaysa sa akin. Joke lang. Mabuti binawi mo agad. Oo naman. Kilalang kilala kita pagpapikon ka na eh. Pero mabalik tayo sa mga aso natin. Nakakatuwa lang isipin na ikaw ang mas malakas ang personality sa atin pero maliit na aso ang gusto mo. Nagtataka din ako.
Pero sa dami ng pinag-usapan at napapag-usapan natin, yan ang hindi natin napapag-usapan. Ikaw napakamahiyain pero yung aso mo pansinin sa laki. Ewan bakit mas gusto ko malaking aso. Siguro para maging visible ako. Yung aso mong malaki ikaw magiging visible? Bakit? Ikaw bang inilalakad niya sa umaga? Nakakainis ka naman eh. Joke lang. Ito naman. Paano mo nasabi na nagiging visible ka? Sa laki ni Tiffany, laging may nagtatanong. Kaya ayun, nagkakaroon ako ng conversation. Alam mo naman na hindi ako marunong mag-approach ng tao. Kung sa bagay, pero alam mo ba, na sa liit ni Stephanie mas madaming nag-a-approach sa akin? Cute kasi ni Stephanie. Anong sinasabi mo? Na ang dahilan kaya maliit na asong gusto ko kasi para magpa-cute? Hindi ganun. Funny ka din eh. Sige, nakakatawa na kung nakakatawa. Hoy, wala akong sinabing nakakatawa ka ha. Sinungaling ka. Kakasabi mo lang funny ako. Oo, funny ka. Funny walain. Pero hindi naman sa mayabang tayo ha. Total tayo lang naman dalawa. Masabi ko lang, may itsura naman tayo pareho. Maganda naman tayo manamit. Hindi matangkad pero may tamang height. Bakit kaya wala pa tayong girlfriend? Nanligaw ka na ba? Hindi pa. Ikaw? Hindi din. Kaya? Hindi naman tayo bading. Torpe ba tayo? Ako? Hindi ah. Hindi ka torpe? Hindi ako bading. So torpe ka nga. Ikaw din naman ah. Walang pupuntahan tong usapan na to. Uy, biro lang. O sige na, serious na. Wala ka pa bang nililigawan? Meron na, pero in the process pa lang. Kasi natatakot ka kaya hindi mo pa masimulan manligaw. Ikaw, bakit hindi ka din manligaw? Natatakot ako eh. Bakit yung liligawan mo ba multo? Bahala ka nga. Ang pikon naman na ito. Ganto na lang, unahan tayo magka-girlfriend. Naghahamon ka. Sige, call ako dyan. O sige magkano premyo? Walang pera. Pangit naman na parang pinagpupustahan natin ang babae. O sige, ganto na lang. Kung sinong mas maunang magka-girlfriend, ang mas pogi. Call, tara na, may pasok pa tayo. Oo nga, tara. Stephanie! Ginawa namin ang usapan, Papa Dudut, pero walang involved na pera. Walang pustahan. Parehong mahihina ang loob namin sa pagka-approach sa babae pag manliligaw na. At least sa usapan namin, nagkaroon kami ng motivation. Kaya nagkakalakas loob kami. Dumiskarte siya ng sarili niya, ako naman ay ganoon din. Doon siya nanligaw sa katrabaho niya, ako din. Sa isa ko sa mga kasamahan sa opisina ko na matagal ko ng crush. Ang alam ko ay wala siyang boyfriend noong mga panahon na yon, kaya ayon. Pero Papa Dudut, may malaki yata akong problema. Parang wala akong personality at pakiramdam ko ay wala akong kadating-dating. Matutuwa sila una nakausap ako pero habang tumatagal ay parang nata-turn off sila. Halatang halata po kasi. Kinikwento ko lang na mahilig ako sa aso at naamin ko din na NGSB ako. Ewan kung anong naglalaro sa isip nila. Noong iniwasan na ako ay pinilit ko talaga siyang paaminin kung bakit siya umiwas. Okay naman kami noong una. Ang sabi niya ay nawiwirduhan daw siya sa akin. Napaka-nerd ko daw. Hindi ko maintindihan kung bakit, dahil ba sa mahilig ako sa aso o dahil NGSB ako. Hindi ko naisip na talo na ako kay Leonard dahil yung ilang linggo kong sinuyo ay mawawala lang pala. Hindi ko inisip na aalaskahin na naman ako ni Leonard. Doon ako mas apektado sa unang beses kong manligaw at busted agad ako. Matotrauma ba ako sa nangyari? Hindi ko po alam. Pero ang makakagulat din, Papa Dudut, ay nang magkwentuhan kami ni Leonard ay pareho pala kami ng experience. Base din siya noong sabihin niyang mahilig siya sa aso at NG-SB siya. Lex! Pasok! Stephanie, lika na. Stephanie! Si Tiffany.
Nandyan sa likod. Pakawalan mo na lang. Siguradong pupuntahan niya yun dun sa likod. Nagkita na naman ng mag-best friend. Excited eh. Baka magsasabihan ng problema. Baka nga. So anong problema? Bakit? Pag may problema, ako agad? Bakit? Mukha ba ako may problema? Bakit? Mukha din ba ako may problema? Alam mo sa umpisa ng salita mo na obvious ka eh. Umamin ka na kaya? Oo, may problema na. Sige na, asarin mo na ako. Hindi ko pa nga alam kung anong problema mo eh. Kunyari ka pa. Sigurado namang tumatawa ka na sa loob mo. Ano nga? Busted ako. Oh, okay na. Tawa na. Hindi ko gagawin yun. Aba, bago yan ah. Kasi, busted din ako eh. Talaga? Ewan? Bakit ganun? Ginalingan ko naman manligaw. Ikaw na yan ha. Sa literal na buhay, mas makapal na ang mukha mo kaysa sa akin. Pero nabusted ka pa rin. Ako pa kaya. Ano bang problema sa atin? Hindi ko nga alam eh. Nagsisipilyo naman ako. Nagdi-deodorant naman ako. Palagay ko wala sa amoy natin at wala din sa itsura natin. Nasa atin mismo ang problema. Palagay ko nga. Bakit kaya ganun? So suko na tayo? Coming from you talaga ha. Parang ganun na kasi. Walang susuko. Kung sa bagay. Oo, laban lang. Tama! Laban! Tuloy ang usapan ha? Oo, hanggang walang nagkaka-girlfriend sa atin. Okay, sige. Nagkalakas loob uli ako. Hindi ako torpe. Hindi ako torpe. Hindi ako torpe! Iba mag-motivate ah. Teka, may nakilala ka na ba? Medyo pero hindi ko pa nililigawan kasi nagluluksa pa ang puso ko sa last heartbreak ko eh. Ako pagkalibing ng sawing puso ko, rumecover agad ako eh. Binuhay ang bagong puso. Tumatalinhaga ka na. Siyempre, inspired eh. Oh, sabihin mo na. Ikaw muna. Meron na rin ako nagustuhan kaso nga nag-iipon pa ako. Ng pera? Ng lakas ng loob. So hindi mo paliligawan? Papatalo ba ako? Siyempre nagbalik ng kapal ng mukha at lakas ng loob ko. Sino yung babaeng yan? Hindi ko muna sasabihin kung sino. Mahirap na. Baka maudlot na naman. Kung sa bagay, ako din pakiramdam ko minamalas ako pag sinasabi ko sa'yo eh. Huwag kang ang ano dyan. First time mo lang nga din ang ligaw eh. Oh, pag ikaw ang binibiro, pikon. Ikaw din naman ah. O siya, magbibigay na lang ako ng hint. Sige, pagtapos mo ako din. Kliyente namin yung kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Kaya ilang beses na din kami nagkasama sa mga meeting. Feeling ko crush niya din ako. Kasi minsan nagkakatinginan kami. Oh, ikaw naman. Ako naman, pinsan siya ng isa sa office mate ko. Parang ganon din. Nagkakangitian kami minsan. Kaya parang ramdam ko na crush niya din ako. Niligawan mo na ba? Bakit ko sasabihin? Pero maganda siya. Yun ding sinasabi kong babae. Maganda at mabait. Niyayabangan mo na ako. Kaya uuwi na kami. Baka gabihin kami. Stephanie! Papa Dudut, hindi kami masyadong nagpayabangan kasi tulad ko ay parang sobrang inspired din si Leonard doon sa sinasabi niyang babae. Kaya motivated naman kami. Isinantabi ko ang hiya at noong sumunod na nagkita kami ni Catherine, siya yung babaeng sinasabi ko pero tawagin na lang natin siyang Kat. Yun ang nickname niya. 30 years old na po siya noong panahon na yon. Mas matanda po siya ng 6 na taon sa akin. Edad lang naman po yon, ang importante ay mahal namin ang isa't isa. Ayun nga po, nang magkita kami ay naglakas loob ako na tanungin siya na kung pwede ba siyang mayaya na magkape minsan. Papadudod sa sobrang saya ay gusto kong alugin ang opisina namin nang pumayag siya. Hanggang sa nagkita nga kami. Napakabait niya. Nakakahiyang sabihin pero siguro dahil sa edad niya kaya mas madami siyang naituturo sa akin. Kung paano mawawala ang hiya. Papadudot, ayoko na sanang ikwento ang tungkol sa aso ko pero hindi ko maintindihang bagay ay siya na mismo ang nagtanong kung may aso daw ba ako. Una ay alangan akong umamin kasi baka hinuhuli niya lamang ako. Pero dahil mahal ko ang aso kong si Tiffany ay sinabi ko ang totoo na meron. Nagbago ang tibok ng puso ko mula sa kabado ay sumaya nang sabihin niyang mahilig siya sa aso.
Pero kahit kailan ay hindi pa daw siya nagkaroon ng sariling aso na aalagaan. Kasi hindi pwede sa bahay nila ang aso dahil ang daddy niya ay may allergy sa balahibo ng aso at pusa. Kaya natutuwa siya at naiinggit sa mga nakakapag-alaga ng aso. Sobrang tuwa ko noon kasi alam kong mamahalin niya si Tiffany pag naging kami. Nakakatuwa po kasi parang may anak na ako at naghahanap ng madrasta na magmamahal sa kanya na parang tunay na anak. Well, technically naman po ay ako ang magulang ni Tiffany at siya ang fur baby ko. Pero ilusyon lang po ng utak ko yon, Papa Dudut. Hindi pa nga po ako nagsisimulang manligaw hanggang sa may nalaman ako tungkol kay Kat. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumubuelo ako, Papa Dudut, pero ang tagal kong lapitan ng lakas ng loob. Pero natatakot din ako na baka nakapagsimula na si Leonard at mauna na siyang magka-girlfriend. Dumating si Leonard sa bahay, una ay naiilang ako magtanong kasi baka alaskahin niya ako. Inaantay ko siyang magkwento pero matigas talaga siya. Alam niya kasi na ako na naman ang unang susuko. Hindi ko na kinaya at tinanong ko na siya. Wala talaga akong choice kasi inasar na naman muna niya ako bago siya nagkwento. Pag nakikita naman niya na napipiko na ako ay siya naman ang unang sumusuko kaya sasabihin niya din. Ayun nga po, kinuwento niya sa akin na hindi pa din siya nakakapagsimulang manligaw. Nakahinga po ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, total nakakapag-usap na kami at lumabas na din ng ilang beses ni Kat kaya manliligaw na talaga ako. Tapos ay tinapig ako ni Leonard at tinanong niya kung nakikinig daw ba ako kasi parang tulala ako. Baka makatunog siya sa bala ko kaya pinakinggan ko ang kwento niya. Kinuwento niya na nakausap niya na daw ang liligawan niya at nakakaramdam siya na may gusto rin ito sa kanya. Kinabahan na naman ako. Tapos tinuloy niya ang kwento niya na mahilig daw sa aso ang babaeng sinasabi niya, Papa Dudut. Mas kinabahan ako. Pero imposible naman ang iniisip ko. Kaya pinatuloy ko sa kanya ang kwento. Sabi niya ay maganda, maputi. Hindi ko na kaya, Papa Dudut. Tinanong ko kung ang pangalan ba ng babaeng sinasabi niya ay Kat. Kitang-kita ko sa mukha niya yung gulat. Saka namin nalaman na iisang babae lang ang gusto naming ligawan. Papa Dudut, pareho kaming mahilig sa aso pero nalaman namin na kaming dalawa pala ay cat lovers. Leonard, tuloy ka! Good evening, Kat. Kumusta? Okay naman. Ikaw? Mabuti naman. Napadalaw ka? Wala lang. Nangangamusta lang. Nakakahiya naman. Pwede mo naman akong i-text o tawagan lang? Ayaw mo bang magpunta ako dito? Hindi naman. Sabi mo kasi mangangamusta ka lang naman. Gusto mo na ba akong umalis? Hindi masaya nga akong dumalaw ka eh. Salamat. Bakit parang may iba sa'yo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Parang mahiyain ka ngayon. Mahiyain naman talaga ako. Talaga ba? Mahiyain ako pag… Pag? May maiinom ka ba dyan? Ay, sorry, sandali. Anong gusto mo? Juice o soft drinks? Nakakahiya naman. Hindi ba ikaw ang humingi? Ay, sorry. Wala lang kasi ako masabi. Joke lang. Nahiya nga ako, hindi kita agad na alok. Soft drinks na lang. Ikaw talaga? Bakit ka natawa? Kala ko kasi nahihiya ka eh. Sorry, naguguluhan lang talaga ako. Bakit ba? Ano bang gumugulo sa'yo? Kasi… Ano nga? May Ano ba? Manliligaw ka ba? Oo. Ha? So, hindi ka manliligaw? Oo, manliligaw ako. Okay. Anong okay? Okay pwede o okay lang? Sige, tanggap ko na. Suko agad? Kesa masaktan na naman ako.
Bakit? Pang ilang beses mo na ba nababasted? Kung sakali, pangalawa na. Pangalawa pa lang. Yung iba nga dyan ilang beses nang nabasted pero sige pa rin. Sinasabi mo na busted na ako? Hindi. Ang sinasabi ko, ang bilis mo namang sumuko. Hindi dapat ganun. Ewan nga eh. Anong ewan? Ewan kung bakit ako ganun. Kaya nga, wag kang madali sumuko. Tama ka. So, manliligaw ka ba? Ha? Anong ha? Dapat sigurado ka lagi. Oo, sigurado ako. Oh, tanungin mo na ako kung pwede akong ligawan. Dapat handa ka sa isasagot ko sa'yo. Oo o hindi, dapat marunong kang tumanggap. Kat, pwede bang manligaw? Pwede. Talaga? Oo, ayan ka na naman. Ibig kong sabihin, sige, liligawan na kita. Kailan ka magsisimula? Okay ba ngayon? Isagot mo ngayon, wag mo itanong. Kat, liligawan kita ngayon. Yan, ganyan dapat. Oh, inumin mo na yung soft drinks mo. Salamat. Papadudot dumalaw ako kay Leonard at nakikibalita. Ayun nga po, binalita niya sa akin na dumalaw na siya kay Kat. Ay hindi po pala niya binalita, pinagyabang po pala niya. Natural po na nainggit ako na may kaunting inis. Nawala na po ako ng pag-aasa. Tapos ang nakakainis pa po kay Leonard kapag nagtatanong ako, mas lalo siyang nananadya, mas lalo niya akong iniinis. Ang dami niyang pasikot-sikot tapos tatapusin. Sasabihin niya sa huli ang salitang secret. Hindi po ba nakakapikon yon? Nakikita naman niya na nabubuo na naman ang inis ko. Sa kanya sasabihin pa na pag kinuwento niya daw sa akin ay hayaan na niya. Paanong mangyayari yon, Papa Dudut? Kasi kung okay na sila, payag na rin ako. Magpaparaya na ako. Kesa naman mabased na naman ako. Malapit na nga po sana ako makaipon ng lakas ng loob para tanungin na si Kat. Kaso nangyayari nga po yon. Hindi ko po alam kung paano magpapaalam kay Kat. Para hindi na kami uling magkita. Kasi kung mahal niya si Leonard ay hindi ko na po sila guguluhin. Pero ayoko naman pong isipin niya na hindi maganda ang ugali ko kung bigla ko na lamang siyang i-ghost. Papa Dudut, magpapaalam na nga lang po ako ay hindi ko po alam kung papaano. Magpapaalam na lang natotorpe pa. Paano na lang kaya kung manliligaw pa ako? Kaya tanggap ko na talaga. Nilakasan ko na lang po ang loob ko pero hindi ako humarap sa kanya. Nag-message na lamang po ako sa kanya. Pero hindi ko po inaasahan ang isasagot niya. Gusto niya daw ako makausap ng personal at huwag sa text lang. Papa Dudut. Kat! Lexter, halika, pasok. Good evening. Napaka-formal mo naman. Ay, sorry. Saan? Sa pagiging formal. Ganyan ka ba talaga? Ha? Sabi ko, ganyan ka ba talaga? Hindi ko maintindihan. Kalimutan mo na. Teka, ano bang gusto mo? Gusto? Oo, gusto mo. Ha? Anong ha? Anong gusto mong inumin? Inumin. Kahit ano. Umiinom ka ba ng suka? Suka? Sabi mo kasi kahit ano eh. Sorry. Hoy, umayos ka nga. Hindi dapat ganyan. Hindi ko maintindihan. Pasensya na ha. Magulo ba ako kausap? Hindi. Ang sinasabi ko, wag kang parang mas hiyang-hiya pa sa makahiya. Dapat hinahon lang, tapos isipin mong sasabihin mo. Oo. Yung sagot mo parang galing sa ilong. Kasi natotorpe ka. Ha? Nakailangha ka na ngayong gabi. Hindi pwedeng ganyan. Hindi masamang manligaw. Ang masama, manloko. Naku, hindi ko magagawang manloko. Mabuti. Oh, anong balak mo ngayon? Balak? Ano ka ba? Liligawan mo ba ako o hindi? Eh... Huy, gising! Sorry, nabigla lang ako.
Labanan mo yan. Dapat attentive ka at may paninindigan ka. Meron ba? Meron. Oo, sagot. Sagot? Yung tanong ko, liligawan mo ba ako o hindi? Ha? Liligawan? O simulan mo na. Paano ba? Since nasabi mo nang liligawan mo ko, dapat simulan mo sa papuri. Pero dapat maging totoo ka ha? Oo. Game. Game? Hoy, nagkakaintindihan ba tayo? Pasensya ka na. Nabibigla lang ako. Hindi nga pwedeng ganyan. Dapat makita ang paninindigan mo. Ganito. Bago ka humarap sa liligawan mo, dapat huminga ka muna ng malalim. Sige. Hingang malalim tapos simulan mo na. Kat? Yes? May nagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Ang typical. Isip ka pa. Ano ba? Sige, ganito na lang. Next time mo na lang ako ligawan. Basta dapat lagi kang totoo sa liligawan mo at sa sarili mo. Mabuti pa, magkwentuhan na muna tayo. Sige. Okay, ako na magde-decide. Ha? Anong ide-decide mo? Huwag kang kabahan. Ang sinasabi ko, ako na magde-decide kung anong iinumin mo. Soft drinks na lang. Sige. Salamat. Basta, ayusin mong sarili mo. Huwag kang mahihiya basta totoo ka. Salamat talaga. Mamaya ka na magpasalamat. Wala pa yung soft drinks. Hindi yun. Salamat sa'yo. Kasi binigyan mo ako ng lakas ng loob at pagkakataon. Basta next time, dapat huwag kang matutorpe. Oo, pangako. Oh, eto ng soft drinks mo. Papa Dudut, kahit na hindi po ako nakapanligaw kay Kat, ay napakasaya ko po, Papa Dudut. Kasi binigyan niya ako ng napakalaking pag-asa. Hindi lang yon, kasi po noong gabing yon ay sobrang nagbonding kami ni Kat. Dahil sobrang nakagagaan ng loob ang pagsasama namin. Malakas na ang loob ko sa susunod na pagkikita namin ay liligawan ko na siya. Diretso at walang hiya-hiya. Pag nasimulan ko na yon ay napakalaki na ng chance ko sa kanya at alam kong magiging kami. Papa Dudut, ibig sabihin na niloko lang ako ni Leonard na okay na sila ni Kat. Kaya ayoko pong ikwento sa kanya ang gabing yon. Hihintayin ko muna na sagutin ako ni Kat bago ako makipagkita muli sa kanya. Kaibigan ko si Leonard pero dahil may usapan kami ay ayoko pong maunahan niya ako. Ayokong matalo ako sa kanya. Kahit alam kong okay na kami ni Kat ay marami pa din pong pwedeng mangyari. Kaya may takot pa din ako na maungusan ni Leonard. Dahil sa mga napag-usapan namin ni Kat ay buong-buo ang katotohanan na pinasakay lang ako ni Leonard noong sabihin niyang okay na sila ni Kat. Kung kaya niyang magsinungaling ay kaya niya din pong mangagaw. Sa saya, sa dami at sa sarap ng usapan namin ni Kat ay alam kong napakaganda na ng nagiging relasyon namin. Hindi pa bilang girlfriend dahil hindi pa ako nanliligaw pero ramdam kong doon na kami papunta. Kaya naman alam ko sa sarili ko na hindi na makikipagkita si Leonard kay Kat kasi palagay ko ay busted na siya. Pero dahil alaskador nga itong si Leonard ay hahayaan ko na lamang siyang magyabang, Papa Dudut. Pero nagulat po ako sa mga sumunod na nangyari, mga kabarangay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, okay na kami ni Kat pero kahit alam kong niloloko lang ako ni Leonard ay napipikon pa din ako. Kahit alam kong napaka-imposible na mga sinasabi niya tungkol sa kanila ni Kat na kesyo malaki ang chance na maging sila ni Kat. Alam ko naman na kami ang malaki ang chance. Pero magaling talagang mang-inis si Leonard at alam niya kung paano ako iinisin kaya naapektuhan pa din ako. Nung una hinayaan ko lang siya pero hindi siya tumigil. Kaya sinopla ko na siya at ako naman ang nagsinungaling na kami na ni Kat. Pero di gaya ko ay hindi naapektuhan si Leonard sa halip ay tinawanan pa niya ako na mas kinainis ko. Habang tumatagal ang usapan namin ay lalo akong naiinis sa kanya. Pero nilalabanan ko dahil ang nararamdaman ko lang ang pinapansin ko.
Hindi ko alam na naiinis na din pala siya sa akin. Hanggang sa uminit ang palitan namin ng salita at nagtaas kaming pareho ng boses. Una nagulat ako sa mga nangyari pero parang binabaliktad niya ako. Na ako ang nanloloko at nagyayabang. Walang mangyayari sa usapan namin at ayaw ko na siyang patulan kaya pinaalis ko siya sa bahay. Ewan kung bakit parang alam ng mga aso namin ang mga nangyayari kaya tahol sila ng tahol. At di tumigil hanggang hindi sila nagkakalayo. Kat? Sino yan? Ako, si Lexter. Lexter, tuloy ka. Good eve. Anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Dati. Anong dati? Mamaya ako na-explain. Bakit siya nandito? Bakit? Anong bakit? Ikaw, bakit ka nandito? Dumalaw siya. Bakit? Anong bakit? Bakit ka dumalaw? Bakit hindi? Alam nyo, magulo kayong dalawa. Dito kayo maghapunan ha? Kasama siya? Nauna kaya ako dito. Sandali, liwanagin nyo muna ang dinadaanan ko ha? Madilim eh. Kasi sinungaling siya. Hindi ako sinungaling. Hindi ka lang naniniwala sa sinasabi ko. Paano ako maniniwala? Sinasabi mo na okay na kayo ni Kat. Okay naman kami. O ano? Okay din naman tayo, Lexter. Oh, pahiya ka ano? May hindi ba okay sa pagiging okay nating tatlo? Ha? Sa akin wala. Pasikat ka na naman. Bait-baitan ka eh. Kasi sa'yo hindi okay. Hindi ka kasi sport. Sige, siraan mo ako sa harap ni Kat. Bakit apektado ka? Kasi, totoo. Napaka-alaskador mo talaga eh, no? Baka nakakalimutan nyo na nag-aaway kayo sa bahay ko. Sorry, ito kasi. Sige, magturo ka nang manuno ka. Ikaw ang tinuturo ko. Nuno ka ba? Halimaw ka eh. Mas lalo ka. Nandito ako. Baka pwedeng konting respeto. Sorry, Kat. Sorry. Okay, so pwede na tayo mag-usap-usap ng maayos? Pasensya ka na, nabigla lang ako. Pasensya na din, nabigla lang din ako. Gaya-gaya. Ano? Ha? Kala mo hindi ko narinig? Nadinig mo pala, bakit tinatanong mo pa? Sino ngayon ang alaskador sa ating dalawa? Doon na lang ako sa kwarto. Katukin nyo na lang ako pag okay na kayo. Sorry, Kat. Bakit ba kayo nag-aaway? Teka, baka pati ako mapilosopo nyo. Parang alam ko na eh. Magkakilala kayo at pareho kayong nanliligaw. Ibig sabihin, nagseselosan kayo. Oo. Magkaibigan ba kayo? Oo. Tapos nag-aaway kayo dahil sa akin? Oo. So, bad influence ako sa pagkakaibigan nyo? Oo. Hindi. Bakit kailangan nyo mag-away? Magkaibigan kayo, dapat nga mas nagkakaintindihan kayo. Kasi si Leonard, sinabi niya na okay na daw kayo at malamang sasagutin mo na siya. Ikaw din naman, di ba? Sabi mo kayo na ni Kat. Na-misinterpret niyo yung sinabi ko. Wala pa akong sinasagot o sinagot at sasagutin. Yung mga sinabi ko sa inyo dahil gusto ko na maging okay kayo. Yung mawala ang katorpihan nyo. Hindi mo pa siya sasagutin? Hindi siyang pinili mo? Saka na natin pag-usapan yan. Sa ngayon, kakain muna tayo tapos magkukwentuhan. Gusto kong makita okay kayo at sa susunod na natin pag-usapan yung panliligaw. Okay ba? Ayaw nyo ba? Gusto. Papadudot iba talagang magsalita si Kat. Napag-ayos niya kaming dalawa ni Leonard ng gabing yon. Bagamat hindi namin napag-usapan ang panliligaw noong gabing yon ay naging mas lalong close kami nila Kat. Kami po as in kaming tatlo kasama si Leonard. Para siyang guidance counselor at psychiatrist kung magpayo. Naibalik niya yung kung sino kami ni Leonard bilang magkaibigan. Tawanan at kwentuhan ang nangyari buong gabi. Mas nakilala pa namin ang malalim si Kat dahil sa mga kwentuhan namin at palagay ko. Sa daming tanong ni Kat sa amin, sa aming dalawa ni Leonard ay mas nakilala niya din kami.
Gusto nga sana ni Kat na sa susunod na pagdalaw namin ay isama namin ang mga aso namin na sina Tiffany at Stephanie. Kaso nga ay hindi pwede sa bahay nila. Kaya ang suggestion niya, sa susunod na magkita kami ay doon sa park na lamang na malapit sa kanila. Masaya kaming sumang-ayon ni Leonard. Nagpaalam na kami para umuwi, Papa Dudut. Hindi naman pala talaga nasira ang pagkakaibigan namin ni Leonard. Kasi nung naglakad-lakad kami pa uwi, tahimik muna kami tapos biglang sabay kaming nagsalita. Kaya natawa kami. Sumunod ay nagyakapan na lamang kami at hindi na pinag-usapan ang tungkol sa pinag-awayan namin. At balik dati ang kwentuhan namin. Leonard! Lex! Hi, Tiffany! Oh, go Stephanie! Play na kayo ni Tiffany! Ang saya na naman ng dalawa. Ang tagal nilang hindi nagkita eh. Pati sila nadamay sa katangahan natin. Ay, gumawa ako ng paborito nating egg sandwich. Para may kainin tayo pagdating ni Kat. Sana magustuhan niya. Sigurado magugustuhan niya yan. Pero sakto naman. Bumili ako nitong soft drinks. May dala rin akong baso. Ang galing! Nabasa mo ang nasa isip ko. Lumakas na uli ang signal natin sa isa't isa. Nakakatawa, no? Nagkagalit tayo. Oo nga eh. Alam mo, hindi ko naisip na mangyayari sa atin yun. Ako rin. Pero ang maganda, okay na tayo. At kung sakaling sasagutin na ni Kat ang isa sa atin, dapat okay na okay pa din tayo. Oo nga. Handa ka na ba kung anong desisyon ni Kat? Handa na. Ikaw? Handa na rin. Kung ikaw man ang pipiliin niya, masaya pa rin ako para sa'yo. Ganon din ako kung sakaling ikaw ang pipiliin niya. Bakit ako kinakabahan? Ako rin. Teka, may tubig din akong dala. Magtubig muna tayo. Mabuti pa nga. Parang nanunuyo ang lalamunan ko eh. Eto. Cheers! Guys! Kat! Nasaan yung dalawa? Ayun, nagtatakbuhan. Tiffany! Stephanie! Oh! I love you! O sige, play na muna kayo. Usap lang muna kami ng mga daddy niyo, ha? Kumusta, Kat? Okay naman. Eto, masaya at nakita ko sila Tiffany at Stephanie. Sila Tiffany at Stephanie lang ba ang masayang makita? Sorry, syempre kayo rin. May dala akong egg sandwich. Si Leonard nagdala ng soft drinks. Wow, ang saya naman. Picnic pala to? Oo, para mas mahaba-habang kwentuhan. Speaking of kwentuhan, may pag-uusapan muna tayo. Tungkol saan? Parang kinabahan naman ako. Kasi nakita ko yung alitan nyo kahapon. Ay, okay na kami. Okay na kami. Mabuti naman, pero may realization ako kahapon. Bad news ba yan? Huwag nating i-label ang balita ko. Sabihin na lang natin na clarification. Ano bang kailangang liwanagin? Natutuwa ako na kahit nagkagalit kayo, na ayos at nabalik ang pagkakaibigan nyo. Kaya sana ganun din ang maging outcome ng usapan na to. Kung ano man ang kalabasan, sana walang magbago. Kat, tama ba ang iniisip ko? Magdidesisyon ka na sa kung sino ang pipiliin mo? Ganun na nga. Pangako ko, kung sino man sa amin, hindi magbabagong pagkakaibigan namin ni Lexter. Ako rin. Salamat. Yan naman ang gusto ko, yung mabilis niyong maintindihan ng anumang sitwasyon. Lexter, masaya ako nagkakilala tayo. Masaya ako sa kabaitan mo. Huwag mong iwawala ang magandang ugali mo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo. Oo, naiintindihan ko ang desisyon mo. Hangad ko ang kaligayahan niyo ni Leonard. Leonard, nakita ko na responsable ka. Huwag ka lang panghinaan ng loob. Sana ipagpatuloy mong pagiging responsable kung sino man ang makakasama mo sa buhay. Teka, parang tama ba ang pagkakaintindi ko? Ibig bang sabihin, wala kang sinasagot sa amin ni Lexter?
Sana maging magkakaibigan pa din tayo. Yung kasama ko sa malalim na pagkakaibigan niyo. Papadudot masakit mang sabihin at mas masakit aminin na busted kaming pareho ni Leonard, pero tinanggap namin ang maluwag at walang sama ng loob ang naging desisyon ni Kat. Papadudot kahit ganoon ang nangyari ay malaki ang pasasalamat namin ni Leonard kay Kat dahil sa maraming dahilan. Una ay mas tumatag ang pagkakaibigan namin ni Leonard. Pangalawa ay nawala ang katorpehan namin at natuto na kaming mag-approach sa babae. Pangatlo ay anuman ang kalabasan ng mga panliligaw namin ay natuto kaming tumanggap kahit na hindi pabor sa amin ang desisyon. Hanggang ngayon ay magkaibigan pa din kami nila Leonard at Kat. Magaling magturo ng mga tungkol sa buhay-buhay si Kat. Siguro dahil mas matanda siya sa amin ng 6 na taon. Kaya ngayon ay para na namin siyang ate at tagapayo. Papadudot makalipas nga ang ilang buwan ay kinausap kami ni Kat at sinabing may boyfriend na siya. Masaya naman kami para sa kanya pero mixed emotions kami ni Leonard nang makaharap namin ang boyfriend ni Kat. Papadudot ewan ba kung saang lugar ba nang galing ang boyfriend niya kasi gwapo at malaki ang katawan. Pero hindi yon ang kinagulat namin kundi ang dala niyang aso. Dog lover din siya gaya namin at ang dala niya ay isang malaking Saint Bernard. Nagsasama na po kasi si Kat at ang boyfriend niya, malapit na din silang magpakasal at dahil wala na si Kat sa poder ng mga magulang niya ay fur parent na rin siya. Wala nang maa-allergy sa kanila. Kaya ang saya ng mga aso namin na sina Tiffany at Stephanie at ang higanting si Molly, yun po ang pangalan ng aso nila Kat. Naging tradisyon na namin ang magkita-kita tuwing weekend. Bukod sa mga aso ay syempre nandoon sila Kat at boyfriend niya at kasama namin ni Leonard ang mga kanya-kanya naming mga girlfriends. Ang nakakatawa ay ang mga girlfriend namin ay parehong mga literal na cat lovers. Ang mas maganda tulad naming lahat ay ganoon din ka-close ang mga alaga namin. Aso man o pusa, masaya silang magkakasama. Salamat po Papadudot sa pagbasa ng aking kwento at taos-pusong pasasalamat din po sa nangungunang Barangay Love Stories at sa number 1 radio station sa Mega Manila, ang Barangay LS 97.1. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay, Lexter. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever